Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hinatulan na ng Navotas Regional Trial Court ang mga akusadong pulis na sangkot sa pagkamatay ni Jemboy Baltasar. Natatandaan ninyo si Jemboy? Noong Agosto ng nakaraang taon matapos mapagkamalan sa isang krimen, nakalaunan ay napatunayang isang kaso ng mistaken identity. Sa 6 na akusadong pulis, isa lang ang makukulong ng 4 hanggang 6 na taon matapos na mapatunayang guilty sa kasong homicide. At ito ay si Police Staff Sergeant Jerry. Jerry Sabate. Yun. Maliban. Maliban. Akala ko maliban ng Intelligence Service. Yun. Yun ang apelido. Yung maliban pala apelido, hindi Sabate. Yung Sabate. Oo, apelido siguro ng nanay niya. Tuloy ang basa. Dismayado naman ang pamilya ni Jemboy sa desisyon ng hukuman habang ang Department of Justice ay nagsabing gagawa ng paraan o iaapila ang magaang na parusa, partikular sa 4 pang akusado na guilty lamang sa kasong illegal discharge of firearms. Ayon kay Aling Rodaliza, sobrang sakit ang pagkawala ng kanyang anak, ngunit nadagdagan ito sa naging desisyon ng husgado dahil ilang taon lang itong makukulong habang ang anak niya ay nawala na ng tuluyan. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Magandang morning. Lumamig ulit. Lamig. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sama sa inyo ang 2x2 sa umagang ito na Friday! Yoo-hoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kumusta ang ating mga kababayan sa mga lalawigang nakakaranas na ng El Nino? Nagkakabitak-bitak na ang lupa, kumbatsero. May mga pananim na nanatutuyo na. Marami dyan kumbatsero ay dyan sa Mindoro, sa Bulalakaw, Sa Mindoro. Naku, nga, Tapos kahapon, ang sabi ng DA, pati daw dyan sa Bulacan, lapit lang sa San Miguel. San Miguel, Bulacan. San Miguel, Bulacan. Sa mga taga San Miguel, mga taga San Ildefonso. Sa Sakdalan daw, kumbatsero. Sakdalan, Matindi, yung boundary. Maring Christy Daniel, kumusta ba mga pananim natin dyan? Si Christy Daniel nga pala, kumbatsero, magbe-birthday bukas. Bukas, aba. Tingnan mo nga Sa naman. kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos ng 4 na taon, ho.
Magbe-birthday si Maring Christy. Maring Christy, sa mga nakakakilala, kaibigan, kamag-anakan ni Maring Christy Daniel. Every 4 years so ang kanyang birthday. Kaya siya ngayon ay patutungtong na sa edad na 16. Aba, tama. Ayan, yung mga ano tawag yan? Leap year babies. Oo nga pala, no. Leap year babies. Ang susunod na petsang magkakaroon ng February 29 ay sa 2028 pa. 2028. Aba, tinan mo Sa nga election na, pa, kumbachero. Election year. Ayan. Kamusta ba? Ano bang dulot sa inyo ng inyong pagiging leap year babies? Ayan. Nakakabata ba? Ayan. Sana nga ay gano'n. Nami-miss nyo na ba ang birthday nyo? Oo. Kumusta ang ating mga kapulisan? Ay, PNP Chief General Benji Acorda. Hanggang kailan ba sa serbisyo si General Acorda? Extended siya di ba? 3 buwan lang naman yan Ang alam ko, 3 buwan lang yung extension niya. Matatapos na yan. Matatapos na. Matatapos na. Sino kaya ang Kumbachero. susunod dyan? Huwag kayo masyado umasa, baka extend uli. Ganun ba? Wala na bang... Baka wala na ibang magaling dyan. Ibang magaling na makuha? Baka si General Acorda na pinakamagaling dyan. Sa hanay ng kapulisan sa ngayon. Nagulat hindi naman nga siguro. kahapon nung tinanong siya sa press con, hindi pala kahapon, nung Lunes. Oo. Tinanong siya tungkol kay Stiller. Yung naalala mo yung binabalita natin dinukot sa Santo Tomas sa Batangas. Na yung dinukot aktivista. na yung may CCTV, May nakuna na CCTV. CCTV, di ba? Hindi siya yata yung aktivista, parang kapatid daw na aktivista, katipid na pero aktivista. may warrant of arrest din to okay. Lumilitaw kumbachero nung tinanong ang chief PNP natin. Wala man na siya kamalay-malay doon. Ginood time ba siya nung kanyang mga tauhan? Sabi niya wala daw Report. walang report at walang koordinasyon. Walang koordinasyon. Kung yun ay joint military and police operations, sabi niya wala. Wala daw. Wala sa hanay ng sa parte ng PNP, hindi sila parte ng operation. Yung pala, nung Biyernes pa nasa kanila na sa Region 5. Ayaw, nako po. Si IDG, kumbachero. Nung magsalita si General Acorda, mukhang hindi naman siya nagsisinungaling Marami din akong kilalang ganun Na? Parang hindi nagsisinungaling. Pero doon, sa tingin ko, kumbachero, hindi nagsisinungaling mukhang hindi pa niya alam talaga. Or, kumbachero, hindi man lang siya in-appraise doon. Normally, kumbachero, ang sagot doon, kung hindi mo pa alam, teka, sandali I will have to check that. Yan, I will have to check this. I will have to check this. I will have to ask our commanders in the area. Yes. Or I will ask General Jane Fajardo. Oo nga pala. Diba? Yung pala, nasa kanila na. At talaga palang... operation daw to ng militar, tapos nag-serve ng arrest warrant yung CIDG thereafter. Ganon. Kaya paano kaya babawiin ngayon ni General Acorda yan? Sino ka? Asan ako? Tinanong nyo ba sa akin yan? Ako, General, mukhang merong naglihim sa inyo. Naglihim sa inyo. Sa tingin ko, hindi nagsisinungaling nung time na yun si General Acorda. Kailan lang siya nagsisinungaling? Yung time na yung kamo kasi pinagdududahan mo na baka nagsisinungaling siya. Sa tingin ko, hindi siya nagsisinungaling, hindi lang siya nasabihan. Sige, hindi siya na-inform. Nakumbinsi agad ako sa sinabi mo. Nakumbinsi ka na, okay. So anong dapat niyang gawin ngayon? Ang dapat niyang gawin ngayon ay magturo siya. Inginuso ngayon. Sabihin niya, bakit ba naman pambihira sa ganito ba namang kalaking bagay Alam niyo, mainit ang mga aktivista ngayon di ba katatapos lang ng isang operation dyan sa Bohol ba yun? Yung may namatay. Napatay na bar passer. Tapos pinapalitaw na hindi raw encounter yon, kundi rub out. May pulis na namatay. Kasi kaya importante yun, kumbachero. Pinaiimbestigahan ngayon sa Commission on Human Rights yan. Dahil may balita kiniklaim nitong grupong karapatan na itong bar passer na si ano pangalan nun?
Hannah Joy ko eh. Oo. Sisista. Oh, may picture tayo na nung minsan si eh. Hannah Oo. Joy Sisista. Tanggal daw isang mata. Oh, matindi. Ano? Kaya ang sinasabi ng dito, ng grupong parang karapatan, may torture. parang na may yun eh. torture daw dyan. Oo. Oo. Kung Sabi ko encounter, naman, paano mangyayari? May napatay niyang pulis. may patay nga pulis. Alam May nga na- sugatan pa eh. May sugatan pa nga. Oo. Alam nga namang pinatay nung mga sundalo yung pulis. Yung kasama nila. Kasama para nila. lang palitawin na encounter yun. Malabo yun. para naman Malabo yata. yun. Oo. Hindi pwede yun. Andyan at, sige, imbestigahan nila. At imbestigahan at malaman ng katotohanan. Pero ang isang magandang katotohanan, may dagdag na tumataginting na 10 million pesos ang PNP ngayon. Magkano? 10 million pesos. Oo. Ito po'y matapos na magbigay ng pabuya ang Kamara Aba. sa pamamagitan ni House Appropriations Committee Chairman Zaldico sa PNP ng 10 million pesos Aba. dahil dun sa pagkakabuwag nila sa isang matindi palang criminal gang yan na naghahasik ng lagim dyan sa Bicol area, kumbachero. Anong grupo yan, Yung kumbachero? Concepcion Criminal Group. Yung pulis din. Dating sundalo, Dating kumbachero. sundalo, Oo. oo. Dating sundalo, dating NPA, naging dating NPA at naging isang criminal gang leader diyan sa Bicol na nag-aasik ng ang dami, gun for hire, robbery, rape, hold up, kung ano-ano. Matindi pala yung taong yan. 10 million pesos ang ibinigay po sa PNP ng Kamara. Hindi, sariling pera daw pala, kumbachero, ni Congressman Zaldico ito. Ganon? Ayon kay Congressman Ko, kabilang sa most wanted criminal sa bansa, ang leader ng Concepcion Criminal Group. Ang grupo daw ding ito ay matagal nang nag-ahasik ng takot sa Bicol region at iba pang parte ng bansa. Matindi sa sobrang kaligayahan ni Congressman Zaldico, Dumukot sa bulsa. Sino kaya binigyan niya ng 10 Million Million pesos. pesos. Ang tindi, kumbachero. 10 million. Dinukot sa bulsa. Ibang klase bulsa mo. Ang laki siguro ng bulsa ito. Ano ba yung bulsa nyo, Kong? Sako? Ang laki, ano? Pero sa matinding surveillance at investigation na isinagawa ng PNP ay napatay ng mga operatiba itong si Gilbert Saysay Concepcion. Kilala rin bilang si alias Bert at alias Pogi. Na siyang pinuno ng Concepcion Criminal Group. Inagawan pa niya ng alias si Senator Bong Revilla. Oo, kaya sabi ni Senator Bong, hindi pwede yan. Hindi pwede maaari yan. Kailangan isa lang ang alias Pogi. Parang siya ang pumatay. Ayan, congratulations sa ating kapulisan at yan talaga, epekto yan, yan papapakita rin yan ng kahusayan na rin ng ating Philippine National Police. CIDG siguro ang tumira dito. CIDG. At siyempre in coordination with PNP Region 5. Alam mo ba kung sino na nasa Region 5 ngayon? Sino? Si General Andre Dizon. Yung dati dito sa Manila. Sa Manila, yung dating aide ni General Avelino Razon. Yan, Tinan mo nga naman, Congratulations, PNP! Hindi, kanino nga ibibigay? Sa PNP. Ang laki ng PNP Pag tanungin natin si General Benji Acorda. Oo. Kung kanino anong hindi inabot. Ito nga kayo sa galing sa bulsa. Galing sa bulsa. Kaya tinanggap ni kung sino man ang tumanggap doon, ilalagay din sa bulsa. Ang lalaki ng bulsa ninyo saan ba nakakabili ng ganyang bulsa? Ang mga kumbachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oy, sa mga miyembro ng Pag-ibig at sa mga may MP2 investment na MP2 sa Pag-ibig, nako, ang laki raw pala ng dividendo na matatanggap ngayon na nasa 7.05 kumbachero.
percent. Tinignan ko nga kagad yung Yung MP2 mo. MP2 ko eh. Kinuwenta mo na Kinuwenta kagad. ko kagad eh. Sabi ko, Paano ba pagta-times? Yung times. Ganito yan. 7.05. 05. Paano mo makukuha ang 7.05 ng ininvest mo sa MP2 ng pag-ibig? Ayan. Ganito Paring yan. Ray, makinig ka mabuti. Makinig ka mabuti, paring Ray. Hindi, times mo. Ilipat mo yung zero. Ayan, di ba? Ililipat mo yung zero ng 7.05. Ilipat mo ng dalawang hakbang, dalawang baitang. Pabalik. 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 Ayan. So magiging 0.075. Ayan. Ayun, nako. Doon nun makukuwenta ninyo. At tax-free yan. Tax-free. Wala nang bawas yan. halimbawa, Hindi nyo kikitain sa bangko yan. Talagang hindi. Oo. Talagang hindi. Yung, Ito per annum naman to mga Per annum kababayan. yan. Baka sabihin nyo per month yan. Hindi po. Per annum naman yan. Halimbawa, meron kang inimpok na 100,000. Ayan, 100,000. 100,000 sa MP2. Sa loob ng isang taon, yung 100,000 mo, kumita na ng 7,050 pesos. 50 pesos. Ayan, kung 100,000 lang naipon mo. Ayan, Kung matagal ka nang nag-ipon dyan, tapos hindi mo kinukuha hindi yung mo kinukuha. interest. Yung interest, di ko yan. Kumakapal yan. Nagro-roll over siya. Nagro-roll over yan. Halimbawa, ang tagal na yung MP2 na yan eh. Tagal na. May 10 taon na siguro yan eh. Ang dami ng magagandang kwento sa MP2. Kaya, bakit ka mangungupahan pa? Kung kaya mo namang, ibahay na. Ala kasing kanta yung pag-ibig eh. Congratulations sa ating mga taga-pag-ibig. At syempre, nasa ilalim yan ni Secretary Jerry Acosar ng Department of Housing. Oras po natin! Hachi, Mr. Janam Tang, Lakyam Chap Chit Hun, 6:17 ng umaga. ACS Balita, susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ulang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, Feb 28, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Makati High School Robotics Team kakatawanin ng Pilipinas sa US competition. Metro Manila Subway Project, nasa 40% na ang progress rate. Mas mabilis na biyahe inaasahan. Pag-ibig Fund, hinimok ng Pangulong Bongbong Marcos na gawing mas accessible sa mga Pinoy ang home mortgage financing. 12 senador naka-perfect attendance mula July. Senator Cayetano, pinakamarami namang absent. Sino kayang Cayetano to? Sino nga kaya, Pangulong Bongbong Marcos biyahing Australia ngayon. Kailan? Ngayon. Dating konsyal sa Batangas nakaligtas sa ambush. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, masayang ibinalita ni Makati Mayor Abby Binay na ang Makati High School Robotics Team, na kilala rin sa tawag na Makati Tricks, ang kakatawan sa Pilipinas sa 2024 VEX Robotics World Championship. Opo. Hindi
Hindi lang pala US competition ito, kundi World. World Championship. Gaganapin lang sa Amerika. Yun. Ito ho'y sa Dallas, Texas sa April 25 hanggang May 3. Ayon kay Mayor Abby Binay, ha ha ha. Masaya talaga. Masaya talaga. Ha ha ha. Very proud daw siya sa Makati Tricks o Makatrix na unang nagwagi bilang national champion sa 2024 VEX Robotics Competition, Philippine National Championship na ginanap sa Xavier School sa San Juan noong Pebrero 24. Ang Makati Tricks Robotics team na binubuo ng 4 na grade 12 students na dalubhasa sa ICT ay sasabak sa over-under division para sa mga mag-aaral sa grades 6 hanggang 12. Ang team ay binubuo ni na John Ashley Alvarado, Enriquito Yamzon, Ryan Bernabe, Fritz Rivera at Yuel Reyes hindi kasama. Para ni Yuel. At makakalaban nilang halos 2,000 koponan mula sa 40 bansa sa mahigit sa 700 tournaments. Ayos! 6:25 ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Halos kalahati ng kompleto ang kauna-unahang underground mass transport system ng bansa. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, 40% na ang implementation na progress ng Metro Manila Subway Project hanggang noong 1 buwan. Kasama si Finance Secretary Ralph Recto at mga kinatawan ng JICA, ininspeksyon ng DOTR Chief ang ginagawang subway. Target matapos sa 2029 ang proyektong magkokonekta sa Valenzuela at Pasay na may spur line pa Terminal 3 ng NAIA sa Parañaque. Inaasahang iikli sa 35 minutes ang biyahe mula Valenzuela patungong NAIA mula sa kasalukuyang 1 oras at kalahati. Naku, hindi. Kung galing kang Valenzuela ngayon bago ka makarating ng NAIA, hindi po 1 oras at kalahati. Hindi lang. Hindi. Nako. Hindi ako naniniwala. Maniwala kayo. Hindi 1 oras kalahati. Pero kung magiging 35 minutes ito dahil sa subway, ayos yan. Talaga. ACS Balita. Alas 6:26 ang ating oras na imbag nga bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Inatasan ng Ilocanong Pangulo natin na si BBM ang Pag-ibig Fund na gawing magaan at abot kaya ang mortgage financing o pautang sa mga nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Ayon kay BBM, layo nitong mabigyan ng maayos at disenteng tirahan ang mas maraming Pinoy at mabawasan pa ang backlog sa pabahay. Magkakaroon din anya ng inspirasyon ng mga Pilipino lalo pang magsikap para makamit ang matatawag nilang sariling tahanan. I urge the Pag-ibig Fund to make its home mortgage financing even more accessible and to balance this with sustainability. This is to inspire Filipinos today and the generations to come to work hard to reach their goal of a house that they can call their own. With millions of our countrymen denied the right to decent shelter, the stakes could not be higher. So our task is clear: to build the most number of housing units by any administration. Thankfully, the Pag-ibig Fund has a proud DNA which has been a source of its strength and its stability. It is the coming together of ikaw, bangko, industriya, gobyerno. Si Pangulong BBM, ginawa ng Pangulo ang direktiba sa isinagawang Pag-ibig Fund Chairman's Report sa Pasay City. Sinaluduhan din ng Pangulo ang pagpalo sa 126 plus billion housing loan ng Pag-ibig kung saan ay higit sa 96,000 members nito ang nakinabang. Kaya sabi ng Pangulo, bakit ka mangungupahan pa? Kung pwede namang, ibahay na. Ayun. Hindi, magkabahay na. 12 senador sa pangunguna ni Senate President Mig Zubiri ang nakapagtala ng perfect attendance sa pagsisimula ng 19th Congress mula noong July 24, 2023. Hindi siguro 19th Congress yun kasi ang 19th Congress 2022 nag-umpisa. Second regular session, ano? Kasi 3 yan eh. First, second, third regular session. Yun. Batay sa records mula sa Senate Secretariat, ang iba pang senador na nakapagtala ng walang pagliban sa sesyon ay sina Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Senators Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Bongo
Risa Ontiveros, Robin Padilla, Bong Revilla, Rafi Tulfo, Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva at Cynthia Villar. Samantala si Senator Alan Peter Cayetano naman ang may pinakamaraming pagliban na dumalo lamang ng 36 times mula sa 54 na regular na sesyon ng Senado mula July hanggang Pebrero ng taong ito. Biyahing Australia si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para sa 2 araw na state visit. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may Pangulo ng Pilipinas na haharap sa Australian Parliament kung saan itatalakay nito ang strategic partnership ng Pilipinas at Australia na nilagdaan noong 2023. Yung first president First time pala ito. na Pilipino. Haharap sa Parliament. Matindi ha. Kumusta kaya mga kagaro The dyan? President of the Republic of the Philippines. Ganun kaya yun? Ganun. Kaya yun? Ganun. Haharap sa Parliament eh. Yeah. We welcome him to die. Marinig. Ha? What? What did you say? Ganun yun. To die. To die. Laktiampua, 6:30 na ng umaga. Isang dating konsyal at legislative officer ng municipal government ng San Jose, Batangas ang sugatan matapos pagbabarili ng sospek na sakay ng motorsiklo. Kinilala ang biktima na si Ronaldo Afritada, 56 anyos. Ayon kay Police Major Amadeo Baby Estrella, hepe ng San Jose Police Station, minamaneho ni Afritada ang kanyang SUV nang biglang sumulpot ang sospek lula ng motorsiklo at pinagbabarilang biktima sa barangay Kalansayan. Patungo sana ito sa munisipyo. Tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima na kaagad dinala sa Metro San Jose Medical Center at ngayon ay nagpapagaling. Susunod! Dito po! May follow-up tayo dun sa pamilya ni Jemboy Baltasar. Kaugnay ho ng desisyon ng Navotas RTC na kumbaga chero na ba murder. Oo, Naging, homicide. Tas isa lang yung homicide, yung iba illegal discharge. Nagpaputok daw sa tubig. Ang illegal discharge 4 na buwan yata yung parusa doon. Tatapik nila sa balikat 'yun. Wala na, pauwi na 'yun. Baka makabalik pa sa serbisyo. Hindi katakataka. Tapos yung subsweldo. Ayun. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:32. This time check is Dapat. Maraming salamat, Edwin. Dapat ganun. Sarado ang isang butas ng ilong. Meron ho tayong follow-up doon sa pamilya ni Jemboy Baltasar. Kumusta kaya ang kanyang pamilya? RH23, Edwin Duque. Coming, Edwin! Kageri Katunin, nandito tayo sa mismong bahay ni Lola Lisa kung saan ay dito nakatira si Jemboy bago mapatay noon maging kanyang nanay. Pero wala yung nanay niya ngayon dahil sa takot na sila'y kinukubda ng mga concern. No? Katabi natin si Lola Lisa, nanay, magandang umaga lang tayo kay Kageri Katunin. Ano po yung naging damdamin niyo dun sa desisyon ng korte kahapon na hindi lahat nahatulan ng ganong kabigat? Hindi ko po matatanggap ang hatol ng charge kasi po hindi po makatarungan ng nila, paghatol po nila. Kung dapat yun, kaya po, hihingi po ako ng tulong sa inyo para may pagpatuloy po yung kaso na nga rin nga po. Ano po yung expect nyo dapat dun sa hatol kahapon? At sabi nyo, kailan po yung dapat schedule ng hearing? April pa po dapat matapos. Kaya lang po nagulat po ako. Biglang Natapos na rin po. Teka. Nagulat po ako Opo. Nanay Lisa, ano pong sabi ng abogado? Ano daw pong susunod na hakbang ninyo? Ano po sabi ng abogado? Ang kinausap ko po yung anak ko. Sabi niya po, hihingi din po kami ng tulong uli para po maano uli yung kaso ng apo ko. Pumunta po sa GOJ yung anak ko po Ayun, tama. Malayo po kasi kami sa isa't isa kasi natakot po yung mga anak ko
Baka pumanong sila dito ng mga pulis. Kaya kaping mag-asawa, kaya ay sakit po kasi yung asawa ko, hindi na po nakakalakad. Dito lang po sa bahay. Kaya po inuwi ko po uli dito sa Nabotas. Marami po tutulong sa amin dito kahit papaano. Eh mga anak ko po, hindi ko po alam kung mangyayari sila sa kanila doon kasi malayo po sila sa amin. So nag-aalala ho ba kayo na, nanay, nag-aalala ho kayo na baka kayo ibalikan ng pulis? Ganun po ba? Yung mga makakalayong pulis? Hindi pa ako natulog magdamag kasi nga po, wala po kaming pintuan. Ipag-iba po yung bahay namin. Hindi po kami makakaupublik. Kung sakaling balikan po kami ng mga pulis dito, asawa ko po hindi nakakalakad. Dito lang po lagi sa loob ng bahay. Pagkaling ko po, nagwawalis. Opo. Bago po kami magkikita dito sa loob ng bahay. Kaya hindi ko po alam pa anong mangyayari sa amin. Yan po ba, nanay, na pangamba o takot nyo yan, sarili nyo lang o merong nagbanta talaga sa inyo? Wala pa po magbabanta sa amin. Wala naman. Pero hindi ko po hawak yung ng mga pulis kasi nakakalaya na po sila. Kaya nga po kinakatakot ko Oo nga po, may mga kapitbahay kami pero natutulog din po sila. Hindi namin alam kung anong oras po sila. Magkano sa amin. Humingi po uli ako ng tulong para po patulungan niyo po kami. Opo. Nanay, may pahayag po ang Department of Justice na yan daw po ay kanilang i-reviewin at maaaring iapila sa Court of Appeals. At least meron nung ganung pahayag mula sa Department of Justice. Opo. Ibig sabihin hindi natatapos diyan sa desisyon na yan ng Navotas RTC ang kaso ng pagkamatay ng inyong anak. Nagulat nga po ako bakit gano'n na pa siya lang po ng Nabotas. Palibasa lang po ata, mahirap lang po kami. Nagtutulong po sa amin dahil wala po kaming pera para mag-ano sa apo ko. Opo. Humingi po ulit kami ng tulong. Opo. Nanay, susubaybayan nun namin ito, tutulungan namin at kung anong maitutulong ay andito lang po ang DZRH sa pamagitan ng aming reporter na si Edwin. Salamat po, Nanay. Salamat po. Maraming salamat po. Kasi Katuling, Ramdam mo yung hinagpis, Edwin, ano? Oo, alam mo, inanap itong bahay nila, medyo papapasok mula doon sa highway. So, kilala pala ko ni nanay dahil nung napatay yung kanyang apo, siya na pala yung tumatay yung nanay dahil mula nung nag-approach yung anak, siya na yung nagpalaki ng mangyari nga, yung no? Kaya mas ramdam ni nanay na siya yung talagang nasaktan nung namatay yung apo. Nakita pa lang ako, lumuluha na dahil alam niya noong unang nangyari, dahil rin dito sa DZRH ang unang nakarating dito para dumamay at malaman kung ano yung nangyari hanggang sa ito'y mailibing. Pwede rin sigurong follow-up dyan, Edwin, sa Northern Police District. Kung ano yung pwede nilang maitulong para mapanatag ang kalooban ng pamilya. Nag-aalala Isip mo para ang maging pangamba nila kumbatsero balikan sila. Ganun katindi ang takot niyan. Wala namang mga laban yung mga yan. Kaya nung dumating ako rito, medyo matras pa si nanay dahil nga pag may mga parating na dito sa bungad ng papasok. Napagkamalan kang pulis. Nag-iisip pala ito kung sino at kung sino, lalaki ba, babae yung dumating. Oo, talaga. So ibig sabihin, andun talagang takot sa kanila. Andun ang takot. Talagang hindi mo maalis dahil lalo na ngayon na yung daw kasama ni Jimboy noon na after noon na parang siya witness, biglaan lang daw nakitang nakabulagta sa tulay pero walang tugo. Sabi nga, nandun yung pangamba na maaaring mangyari sa kanila kung dahil dito sa mga nangyari. Okay, thank you Edwin. Tayo mula pa dito sa tahanan ni Aling Disa Tolentino Baltasar, ang lola ni Jimboy Baltasar. Ako po si Aris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edwin. Alas 6:44 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang ACS Balita. Balitang makatotohan. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday,
All you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. ACS Balita. Ang tabianan niyo po si Labor Secretary Benvenido Laguesma, makakausap natin. May good news kaya Aba. para sa ating mga manggagawa. Yan, sige Lalo nga. pat nagpapaligsahan ng Senado at Kongreso. Sabi ng Senado, 100 pesos! Ang sabi naman ng House of Representatives, ang liit naman yan. Mas magaling ang lolo ko. Ayan. Magkano ang gusto ibigay ng Kongreso? Aba, 350. Ayan. Hindi lang doble, hindi lang triple. Hindi lang triple, higit pa, kumpatsero. Mamaya makakausap po natin ang ating Labor Secretary. Sandali po lamang. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Number 6:49 ang ating oras. Meron yatang dalang magandang balita Yan, ang ating Labor Secretary. Secretary Benny Laguesma, magandang morning! Ay, magandang umaga, Kapking. Magandang umaga din, Jerry. At siyempre, magandang umaga po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Teka, naka-zoom si Secretary pero hindi pa lumilitaw sa Sherwin. Hindi pa lumilitaw. Pakita mo Ayan, naman. Yun, ako. yan. Eh, nasa sasakyan na pala kayo. Mukhang saan ho ba lakad, Secretary? Tayo po ay mag-send off sa ating Yun. Pangulo na papunta po sa Australia sa araw na ito. Send off lang, hindi kayo sasama. Pang-local lang po tayo, Katunying at Jerry. Tagapaghatid. Hanggang airport lang pala kayo, Secretary. Yes. It's okay naman dahil tayo naman talaga ang focus natin ay local employment, pagtulong sa ating mga manggagawa at kasama po ang mga namumuhunan dahil Katunying at Jerry, tayo po ay Secretary po ng Department of Labor and Employment. Ayun, tama. So pareho, labor and employment. Yeah. Okay, nagpapaligsahan po ang mga senador at ang mga kongresista. Ang sabi ng mga senador, bibigyan namin kayo ng 100 pesos. Ang sabi ng mga congressman, Ang liit naman yan. Ang liit naman yan. Mas magaling ang lolo ko. 350. 350. Ano naman ang sabi ng Department of Labor and Employment? Jerry at Katunying, kami po ay umaasa na sana'y masuring mabuti at mapag-aralan ang possible na unintended consequences dito po sa mga panukalang batas na ika nga nabanggit nga ninyo, merong yung 100 po sa Senado, sabi naman po ng House ay 150, 250, 350. Meron pa nga pong 750 Naku po. na panukala. At medyo siguro po talagang dapat nating sana po ay makita ng atin pong mga mambabatas na sa kanila pong pagsasaalang-alang ng anumang panukala, patignan po yung pangkalahatang epekto sa atin pong ekonomiya. Ano po yung binabanggit ninyo na unintended consequences, Secretary? Kasama doon po yung pwedeng epekto nito sa employment level, sa atin pong employment rate, at kasama na rin po yung pagkakataon ng mga ibang mga rehiyon na makaakit ng mga puhunan nang sa ganun magkaroon naman po tayo ng tinatawag na countryside development. At ito po talaga ang layunin kung bakit po nagkaroon talaga ng tinatawag na mekanismo na Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sometime in 1989. At through the years naman, Katunying at Jerry, siguro nasubaybayan ninyo na gumagalaw po itong ang mekanismo na ito. At siyempre, ang sinasabi lang lagi, maliit. Pero ang ina-address po niyan batay sa mandato na ipinagkaloob ng Kongreso, yung pong pagsasaalang-alang ng minimum wage. At ito po yung floor level, entry point lang po ito. Ibig sabihin, hindi naman po itong talagang tatapusan na mga usapan. Ang kailangan lang po talaga, mapangalagaan natin yung tinatawag na social protection floor. Opo. Dito po, siguradong kung may mga hearing na gagawin o ginagawa ang Senado at Kongreso dito, matatanong kayo at mapapatawag kayo. At ang mga manggagawa natin, umaasa na. Secretary, umaasa na. Palakihan
ang nangyayari, palakihan ng proposal, sa inyo po ba, ano po ba yung level na realistic na mababalansin ninyo yung labor at ang management at ang mga employers? Jerry at Katonying, siguro gusto ko lang namang ibahagi na yung pong ating mga regional tripartite wages and productivity boards, nakatapos na po sila nung pagsasaalang-alang nung anong karagdagan sa mga umiiral na minimum wages sa ibang mga rehiyon. So, yan po ay tungkulin na ginagampanan ng ating pong mga regional tripartite wages and productivity boards. At doon po isinaalang-alang nila ang pwedeng maging epekto nung nabanggit ko kanina, ano pa ang magiging epekto ng anumang halaga na pwede pong idagdag sa atin pong umiiral na minimum wage, sa employment level, sa inflation rate at sa GDP po natin. At napansin po nyo siguro nung nakaraang survey po ng ating PSA, medyo maganda po yung ating employment level, ganin din po yung inflation rate ay bumaba. Kahit po nagkaroon ng karagdagan. So ibig sabihin po meron talagang deliberate na pagsasaalang-alang ano kaya ang makakatulong sa mga manggagawa na hindi naman po makakapinsala sa mga namumuhunan, lalo po isasaalang-alang natin, Jerry at Katonying, na karamihan po ng ating mga existing businesses nandun po sa kategorya ng micro and small as well as medium enterprises. Ang sinasabi so niyo po, yung halaga po, yun po ay napagpasyahan na bahagi po ng DOLE. Kaya yung po namang ginagawa ng ating pong Kongreso, nakatapos na nga po ang Senado na 100 at sinabi nga nila sa kayo naman sa House ang magkaroon ng counterpart bill at yung nga, yung nabanggit ka nyo kanina sa Jerry at Katonying, medyo matataas po yung nababanggit na amount. Siyempre, nagre-react po ang atin pong mga namumuhunan. Ang DOLE po, kaya ako nabanggit kanina, Katonying at Jerry, na ang aming pong tanggapan ay Department of Labor and Employment. Malakas po kasi ang aming diin sa employment. Kasi naniniwala po kami. At ito, batid ko naman na sasang-ayunan ng ating mga labor groups na ang pinakamabisa po at angkop talagang kaparaanan ng mga karagdagan sa sweldong umiiral sa minimum ay sa pamamagitan po ng collective bargaining negotiations. At alam ko po na karamihan naman sa kanila ay mayroong mga CBAs at siguro marapat din lang makita ano po ba ang level ng mga nakukuha ding mga benepisyo sa pamamagitan po ng collective negotiations na yun po naman isinasaalang-alang ang pangangailangan ng manggagawa at tinitignan din po ng mga nakikipag-negotiate ano naman po ang kakayahan ng kanilang kumpanya na makatugon dun sa kanilang mga proposals. In other words, kung kayo po ang tatanungin ngayon ng Kongreso between a legislated wage increase na across the board sa buong bansa at dun sa existing mechanism na meron pong regional wage board, tama po ba intindi namin na doon kayo sa status quo? Doon po, ang kailangan lang po, yun po ang aming posisyon dahil mahirap po na meron dalawang mekanismo. Palagay ko kung kayo po ay namumuhunan o kaya kayo po ay may negosyo. Halimbawa, ikaw Katonying, naglabas na ng karagdagan ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ng NCR o anumang rehiyon. Pagkatapos within the same year ay meron naman tayong lalabas na legislated. Palagay ko po ay nagkakaroon po yun ng pagkakadiskaril ng mga plano ng mga negosyante na sila po ay nagplaplano at alam nila na every year nagpo-consider po ang Regional Tripartite Wages Productivity Board. Sa katunayan po, 2022 meron tayong karagdagan, ngayon 2023 meron at hindi po namin na sinasabi na dahil meron na ng 2023, wala na po ng 2024. Ibig sabihin po, every year, ang atin pong Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, mayroon po silang mandato na reviewin ang umiiral na pasahod at tignan kung kinakailangan po na magkaroon pa rin ng adjustment o kaya naman ay magkaroon pa ng ibang intervention. Kasi yung pong mekanismo na yan, hindi lang po wages ang tinitignan niya, Katonying at Jerry. Tinitignan din po niya yung usapin may kinalaman sa productivity. Kasi kinakailangan po na magkaroon din ng balance yan nang sa ganon, matulungan din natin ang mga negosyante na magkaroon ng expansion at makalikha ng mas maraming hanap buhay. Opo. Well said, Secretary Laguesma. Salamat po. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Pag nadaan po kayo doon sa Katonying, sabihin nyo, libre kapin ng Secretary. Thank you. Salamat po. Salamat po. Thank you.
Maraming salamat, Katunying, Jerry, at mabuhay po ang inyong programa. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po. Secretary Benny Laguesma. Mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka Jerry. 2 por 2. Number 1. Kumbatsero, Oo nga. naghahanap tayo ng good news. Sige nga. May good news kaya mula sa airport. Nasa airport na yata si Secretary Jimmy Bautista ng DOTR. Secretary, Magandang morning! Si Ka Jerry at si Katunying po ito. Good morning, Ka Jerry. Good morning, Ka Tunying. Opo, Nasa airport na ho kayo? Wala pa, papunta pa lang. Papunta pa lang. Bakit to? Delayed ho ba ang flight ng Pangulo? Ay, hindi naman. Sakto yun, sakto. Oo, sakto yung flight niya. On time naman. Oo. Yes. Ang mga flights ho ba natin sa airport on time na, Secretary? Sa ngayon, medyo maganda yung on-time performance ng mga airlines natin. Umaabot na tayo sa almost between 80 to 85%. No? Considering na, alam mo, yung airport natin ay talaga namang very congested. Oo. With a 35 million per annum capacity, nag-handle na tayo ng almost 50 million. No? Grabe, Tingin no? ko yung 80 to 85% on-time performance ay maganda ng performance ng industry. Yan ang good news. Nakadali na tayo kaagad ng isang good news. Ngayong ipa-privatize na yan, Secretary, Ano in-expect ano natin? expectation natin? Ay mas magiging maayos ang patakbo, no? Kasi magkakaroon ng mga additional infrastructure, no? The new operator will adapt modern technology in terms of operations. No? Magkakaroon din tayo ng mga new equipment. No? In fact, isa sa mga priority program na gagawin ng ating private concessionaire ay yung pagkakaroon ng maayos na mga boarding gate. No? So, sa Terminal 3, maraming boarding gates dyan ay partially operational lang. No? Di ba ang mga boarding gates, minsan dalawa yung pintuan. No? Opo. Most of the time, isa lang yung nag-ooperate. No? Dahil sa kakulungan ng mga spare parts, no? And nagkakaroon ng mga technical problem. No? Pero sa ngayon naman ginagawa ng paraan niya ng current management ng Manila International Airport. Pero meron po bang pag-asa na madagdagan yung ating o mapahaba yung ating runway dyan kahit kung may bago ng private concessionaire? Ay nako, Tunying, mahihirapan na tayong magkaroon ng additional runway, no? Kasi itong runway natin, dalawa nga ito, pero perpendicular to each other, no? Oo nga. Ngayon, meron pang additional na mga lote, no? Pero pag nagtayo tayo ng runway doon sa kabila, ay hindi siya magkukomply sa tinatawag na international standard. So, hindi na tayo magkakaroon ng additional runway ngayon. Pero may expansion pa, Secretary, hindi lang sa runway. Ay, ang importante ngayon na tingin ko ay yung expansion ng mga terminal. Terminal mismo. Terminal, pwedeng expand. Mga terminal. So, kailangan i-expand natin, i-modernize natin. No? For example, yung mga gates natin, pag nagpa-park yung aeroplano, Opo. hindi ba meron pa yung manual na marshals, no? Other countries ang ginagamit diyan yung tinatawag na visual docking system. Yung piloto at saka yung yung technology ng airport, sila na lang nag-uusap, wala ng manpower, no? Kaya maski umuulan, maski bumabagyo, or maski merong lightning alert, pwedeng mag-operate ng aeroplano. Hindi katulad ngayon, magkaroon lang ng lightning alert, tigil tayo ng operations dahil baka tamaan ng kidlat yung mga tao na nag-handle ng marshalling ng ating mga aeroplano. Parang nakakita ko nung nagpa-park na sasakyan, merong kumakambat sa likod na gano'n. Atras. Parang gano'n. So yun pala ang mawawala na, Secretary, magiging high-tech tayo. Yun po ang pangako ng bagong yung private concessionaire. Yes. Actually, balak din natin gawin yan, no? Problema lang natin, unang-una, kailangan natin ng additional fund, kailangan natin ng budget, no? Na hindi naman natin nakukuha sa Congress, no?
Kaya po ba natin kung nasa 80 to 85% po ang ating on-time na pagdating at pag-alis ng mga eroplano, ano po ang target natin sa Once pagdating po ma-privatize. nung bagong concession? Siguro, makakaya natin up to 90 to mga 90. Yung 95% napakataas na noon. Opo. Yung 90% I think doable yan. No? Oo. Eto, Kasi mahirap na magkaroon ng 100% na on-time performance dahil napakaraming mga instances na beyond our control. Maraming Kaya, factors. Opo. Yes. Kaya yung 95% na on-time performance I think is a very good target. No? Opo. isa Okay. na lang. 90 to 95. Secretary, isa na lang po. Nangangamba po ang marami na dahil private na, magtataas daw po ng terminal fee, baka tumaas ang pamasahe. Ano po Ayan. bang say ninyo doon? Nakikinig po ang ating lalo yung mga travelers. Alam nyo, yung terminal fee is subject to approval by government. No? Oo. Yung private operator, hindi siya basta-basta pwedeng magtaas ng terminal fee. No? Dadaan siya doon sa regulatory agency. No? Nasa ngayon nga, kailangan pang dumaan sa cabinet approval. Ganun. Of the executive secretary. Ganun pala katindi yung terminal fee na yan, ha? Hanggang sa cabinet pala yan? Yes. Opo. So may dadaan doon bago hindi basta-bastang Hindi basta-basta. pwedeng itaas. Opo. Sa pamasahe, Secretary. Yung pamasahin naman, ang nagdedetermine yan ay market ng mga airlines. No? Although may mga approval din ang Civil Aeronautics Board. No? Pero kasi ang airline industry ay parang deregulated na yan. No? So yung mga fares yan is based sa market forces. No? Opo. Ayun. Okay. Kumpatsero, pasensya ka na. Airport pa rin. Interesado ako sa airport. Sige, eh. okay. Kailan po ba mag-uumpisa magbaklas dyan? Yung mag-uumpisa ng magtrabaho yung RSA Group? Ganito, ang target namin ay magkaroon kami nung signing ng concession agreement, no? By between March 15 and March 18. No? Okay. Malapit na yan. No? Opo. March 15 and 2 weeks. March 18. In 2 weeks, And then, meron tayong tinatawag na financial closing. No? Siguro tatagal yan between 3 months to 6 months. No? Pero pipilitin namin na matapos yan in 3 months. No? Ibig sabihin ng financial closing, no? Yung bagong operator, makakakuha na siya nung lahat ng kanyang kailangan na equity, no? Kailangang mga loans, no? And at the same time, mag-o-offer na siya nung employment dun sa mga tatanggapin niyang employees coming from Manila International Airport, no? Kasi part nitong exercise natin ay yung paglipat ng mga tao from MIA to the operator, no? And yung iba naman ay maiiwan sa MIA as a regulator. Wala bang matatanggal na trabaho dyan? Ay yung mawawalan ng trabaho sa MIA? Ngayon, ang usapan namin, dapat walang mawala ng trabaho. No? Sa sahod, So, lahat Secretary, baka naman bigla silang babaan ng sweldo. Ay, hindi naman. Siguro ang private sector mas Tataas ang sweldo nila. Yun, oo. Di ba? Magandang balita para sa kanila yan. Yes. Although, meron naman silang, as government employee, meron silang mga retirement pay. No? Pero alam mo, Jerry and Anthony, marami kasi tayong mga employees na hindi pa nga regular employees. Naman, ang gobyerno, meron tayong mga tinatawag na job order, contract of service. No? Pero dito, pag na-privatize within 6 months, dapat maging regular sila. Tama. So makakabuti sa kanila. Makakabuti sa empleyado. Ano na lang ang magiging trabaho ng MIA? Ang MIA ay magiging regulator. No? Kasi they have to see to it na maayos yung patakbo ng private sector. No? Yung regulatory function, may iwan sa MIA. No? Opo. Pero yung operations, ang mag-handle niyan ay yung bagong operator, yung private sector. Opo. Secretary, isang maikli lang tungkol naman sa lupa, sa transportasyon sa lupa, yung sa jeep. Ano na hong latest dito sa mga consolidation at
May narinig ako na meron kayong ibang plano para sa mga probinsya para ho dito sa issue ng privatization, yung modernization, Secretary? Alam mo, yung modernization ay implement natin uniformly nationwide, no? So, yung consolidation ay gagawin din natin sa mga probinsya. In fact, sa probinsya, mas mataas nga yung consolidation rate compared sa Metro Manila and NCR, no? And merong mga probinsya nga na 100% consolidated na sila, no? Na napaka successful ng kanilang operations. No? For example, sa General Santos, no? Nagpunta ako doon nung first week of February. And nakita namin yung efficiency ng operations ng public utility vehicles sa General Santos. No? 100% consolidated sila and ang dami na nilang electric vehicles. No? And nung kinakausap ko nga yung mga officers ng cooperative ay masayang-masaya sila na nai-implement nila yung maayos na programa. Nagbabayad sila ng tamang sweldo sa mga employees. And maayos yung serbisyo na nakukuha ng mga pasahero. Okay. So tuloy ho yung modernization, pati yung consolidation kahit sa mga probinsya. Hindi magiging iba ang treatment sa probinsya dito sa Metro Manila. Hindi. Tama ka, Jerry. No? Dapat maging uniform yung ating implementation. No? Para yung benefit ng lahat ng mga pasahero pare-pareho din. No? Kasi yun ang iniisip natin, unang-una yung benefit na makukuha ng mga pasahero, and then dapat isipin din natin yung kapakanan naman ng mga drivers and operators. Opo. Kaya yung Public Utility Modernization Program, maraming components yan no? Components para siguraduhin na maayos yung operations, components para siguraduhin din na maalagaan yung mga operators at mga drivers at mga employees ng cooperative. Pambihira kasi natin mga kausap, Secretary. May pahabol lang dito, Secretary. Meron daw kayong utos na imbestigahan kung paano narirehistro ang mga imported luxury vehicles katulad nung Bugatti, yung dalawang sikat na Bugatti Combachero. Oo nga. Ang si Secretary mismo naglabas na daw po kayo ng directive na mag-imbestiga sa mga imported luxury vehicles. Yes, tama ka, Katonying, no? Nag-issue ako ng directive na imbestigahan yung LTO tungkol doon sa registration. Hindi lang itong paano mga Bugatti na to, but lahat ng mga imported, no? And in fact, humingi na rin ako ng tulong sa NBI, no? Para maging independent yung investigation. Meron akong isang team outside of LTO na nag-iimbestiga, but at the same time, humingi rin kami ng tulong sa NBI. Yun. Kailangan yan. Para hindi naman mangyayari yan kung walang kasapakat sa loob. Diba? Paano yung luxury vehicle ko na Cherry Tiggo 5X? Parehistro mo yan. Yung Cherry Tiggo. Paano ba? Ano ba definition ng luxury, Secretary? Baka ma-imbestiga yung Cherry Tiggo namin. Nako, palagay ko yung luxury, yung mga nagkakahalaga ng siguro mga 20 million siguro yan. Pwede ka. Yung Bugatti na yun 150 million daw pala yun 165 million. 165 million. Grabe pala mahal nun. Ayos. Secretary, maraming salamat. Salamat po. Thank you. Ingat po. Salamat, Jerry. Salamat, Anthony. Thank you. Secretary, DOTR Secretary Jimmy Bautista. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, Pebrero 28. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 8 taong gulang na batang babae ginahasa bago pinatay. Bangkay itinapon sa isang sagingan sa Davao.
DOJ iaapila ang desisyon ng korte sa Jemboy Slay. Pamilya ng biktima, dismayado at natatakot. Masayang inuman ng mag-live-in partner na uwi sa saksakan. Lalaki napuruhan sa maselang bahagi ng katawan. Police Major na iniugnay sa nawawalang beauty queen no-show sa pagdinig ng Senado. Rice scam sa NFA, iniimbestigahan na ng Department of Agriculture. Pag-ibig Fund at Department of Human Settlement inatasan ng Pangulong Marcos na higitan ang pabahay ng mga nakalipas na administrasyon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:17 ang ating oras. Pangunahing balita. 7:22. Eto na detalye ng mga balita. Arestado ang isang 59 anyos na lalaki na hinihinalang siyang pumatay at nanghalay sa isang 8 taong gulang na batang babae na ang bangkay ay natagpuan sa sagingan sa Maragusan, Davao de Oro. Ayon sa Maragusan Police, ang suspect na si Cristobal Tranya ang huling nakitang kasama ng biktima mula nang ito'y magpaalam nung linggo. Ayon kay Police Major Ariel Pascual, hepe ng Maragusan Municipal Police Station, dakong alas 2 ng hapon nitong Lunes nang matagpuan ang bangkay ng bata na hindi lang ginahasa, sinakal at binasag pa ang bungo. Todo tanggi naman si Tranya sa krimen, ngunit ilang testigo ang nagsabing ito ang nakita nilang kasama ng biktima bago natagpuang patay. Iaapila ng Department of Justice ang hatol ng korte laban sa 6 na pulis na sangkot sa pagpatay sa 17 taong gulang na si Jemboy Baltasar. Ayon kay Justice Secretary Miko Clavano o Justice Spokesman Miko Clavano, kukwestiyonin ng DOJ sa Court of Appeals ang desisyon ng Navotas Regional Trial Court. Marami anyang argumento sa hatol ang maaaring apila gaya ng conspiracy at intent to kill ng mga pulis. Guilty sa kasong homicide at 4 hanggang 6 na taong kulong lang ang hatol ng korte kay Police Staff Sergeant Jerry Maliban. Pero hanggang 4 na buwan lang na ipinakukulong 4 pang pulis habang pinawalang sala ang isa pa. Nangangamba naman sa kanilang buhay ang pamilya ni Jemboy sa maaaring posibilidad daw ng pagganti sa kanila ng mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Jemboy. Sinabi sa DZRH ni Lisa Tolentino, lola ni Jemboy, na hindi naging makatarungan ang hatol ng Navotas RTC na isang pulis lang ang nahatulan ng mas magaan na homicide. Iaapilaan niya nila ang kaso upang mapanagot ang iba pang may sala at aminadong nangangamba rin sa kanilang kaligtasan. Si Jemboy Baltasar ang 17 anyos na binatilyong napatay ng mga pulis dahil sa mistaken identity sa hot pursuit operation noong Agosto ng nakaraang taon. Hindi po kami mga kaupubli kung sakaling balikan po kami ng mga pulis dito. Asawa ko po hindi nakakalakad. Dito lang po lagi sa loob ng bahay. Pagkaling ko po nagwawalis. Bago po kami magkikita dito sa loob ng bahay. Kaya hindi ko po alam pa anong mangyayari sa amin. Nagulat nga po ako bakit gano'n na pa siya lang po nang nabutas. Palibasa lang po ata mahirap lang po kami. Nagtutulong po sa amin dahil wala po kaming pera parang mag-ano sa apo ko. Opo. Kaming puli kami ng tulong. Anay Lisa Tolentino, ang lola ni Jemboy. Nawi sa pananaksak ang masayang inuman ng mag-live-in partner sa Romualdez Street sa UN Avenue, Maynila.
Ayon sa barangay councilor na si July Villanueva, sugatan ng 48 anyos na si Joey Jimenez matapos saksakin ng gunting ng kanyang kinakasama. Kwento ng biktima, pinag-usapan nila ng kanyang live-in partner ang mga dati nilang kasintahan pero bigla itong napikon. Nang matutulog na ay doon na siya pinagsasaksak ng sospek sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Mario Jose. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima pero ayaw niyang kasuhan ang kanyang live-in partner. Iinuman yan, ha? Nagiinuman. Silang dalawa. Silang dalawa. Tapos Oo. nagkapikunan. Sabi, naalala ko nga yung dati kong girlfriend. Nagalit yung babae. Kaya nung habang natutulog siya, dinali siya dun sa... Ganun pala. Naaalala mo pala yung nakalipas mo, ha? Sa mga ex mo, ha? Hindi mo ba alam, naalala ko rin na ako nga pala si Lorena Bobit. Naalala mo si Lorena Bobit? Yun namumutol ng putotoy. Mario Joseph, 7:26 ang ating oras. Sinabpina na ng Senado ang dalawang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Si Senator Raffy Tulfo ang nagmosyon para isabpina sina Police Major Alan De Castro at driver bodyguard niyang si Jeffrey Magpantay. Ito'y matapos na kapwa hindi sumipot ang dalawa sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Idinahilan ni De Castro na babantayan niya ang kanyang misis na 8 buwang buntis at madalas daw na sumasakit na ang tiyan. No show rin si Magpantay pero nangakong dadalo sa susunod na pagdinig. Ang idinahilan naman itong si Magpantay, may sakit yung kanyang abogado. Kaya nagpantingan-tingan ni... Si Major, buntis yung 8 months yung pregnant. Kanyang minamahal na asawa. Yung kanyang minamahal at pinakamamahal na asawa. Ayun. Kaya nagpanting ang ulo ni Senator Bato. Sino ba naman ang parang nagkakalokohan naman doon? Talaga. Yun. Samantala, iniutos na ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang malalimang investigasyon sa National Food Authority matapos itong magbenta ng tone-toneladang bigas sa papaluging presyo na malaki ang talo ng gobyerno. Bumuo na si Secretary Laurel ng isang panel na mag-iimbestiga sa aligasyon na bili ng NFA ang palay ng 23 pesos pero ibinenta ang bigas sa halagang 25 pesos lamang nang walang bidding. Ano? Sinabi ni Secretary Laurel ang ganito: "We Pong-pagong do not brush aside reports hindi namin pinapahira ng brush ang mga report of impropriety against officials of DA ng mga pagkukulang ng mga opisyal ng Department of Agriculture. Pong-pagong, we are custodians of government funds. Kami ay tagapagbantay at tagapangalaga ng pondo ng bayan. Money is to be spent for the benefit of Filipinos. Perang dapat ay gastusin sa kapakinabangan ng mga mamayang Pilipino. Taxpayers' money, ang mga buwis, shouldn't be squandered, ay hindi dapat na winawaldas to line anybody's pockets para lang busugin ang kanino mang bulsa. Napagalit ninyo si Secretary Laurel. Mabait na mukha pa namang soft-spoken na tao yan. Napagalit nyo. Sino ba naman na hindi magagalit? Sipin yung palitawing malapit ng mabulok ang bigas, ibebenta ng niluto, ang bango ang bango at daig pa ang jasmine rice at simandoming, tapos ibebenta ng palugi. Nako. Sa selected rice traders. Sa ilang piling negosyante ng bigas. Patay tayo dyan. Kaya hindi ka lang ikaw, Secretary Laurel, ang uminit ang ulo. Si Uncle Sam ayaw na kumain ng bigas. Talaga. Gusto ipasaing muna. Nag-hunger strike na sa bigas. Si Uncle Sam. Sabi nga naman, ba't mo kakainin ng bigas? Saing mo muna. Hindi ako kumakain ng bigas, Judge. Sinasaing ko muna. Maging kanin. Asa na ba yung mga bigas na yan? Asa na ba yan? Ayan ba'y matatagpuan pa? Ito, may sinubaybayang lugar itong si RH5 Val Gonzales. Kaminbal!
Jerry at Anthony, ang DCRH News ay nandito ngayon sa NFA NCR East District Office dito sa Antipolo City. At isa ito dito sa malaking impakan ng bigas ng National Food Authority. Yung kung makikita, Jerry at Anthony, dito sa gawing kanan, kung ikaw ay nakaharap dito sa gate mismo, itong NFA warehouse na ito, dito sa Antipolo, ay makikita yung signage dito na nagsasaad na bumibili ng palay ang NFA talagang 23 pesos kada kilo. At naka-itemize pa rito kung kailangan daw ay malinis at tuyo. Ayan. Yung basa, yung basa. Ay yung basa, walang nagdadala ng basa dahil gusto ng mga magsasaka ay mabili ng 23 pesos. Oo, ng 23 pesos. Kaya ibinibilad na itong kanilang aning palay at saka dinadala dito sa NFA Rice. Yung panahon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lamang tumaas ng 23 pesos yung buying price ng bigas. Dahil nung mga panahon, nung unang mga panahon, ay 19 pesos lamang kada kilo yung pagbibenta ng NFA Rice. At yan ngayon yung iniimbestigahan, ipinag-utos na imbestigahan at bumuo na nga ang Department of Agriculture ng isang panel of investigators upang imbestigahan yung aligasyon na yung binibiling 23 pesos na palay ay ibinebenta matapos gawing bigas, ibinebenta ng 25 pesos lamang. Abay, malupit na pagkalugi. Biran. Kahit yata nagsisimulang magnegosyo ng bigas ay hindi magbibenta ng ganon. Talaga. May toyo lang ang magbebenta nun. Tuyo. Pambira, binili mo ng 23 yung palay, tapos ikokono mo yan gigilingin yan para maging bigas Ang laki ng gagastusin dyan ng NFA Tapos isasako. Tapos ipapadeliver. Tapos ang bebenta mo ng 25. Anak ka ng bakang dalaga. Napakaswerte naman ng buyer nun. Napakaswerte naman. Buti sana ko yung buyer, end user. Yung mga mamamayan nating bumibili na ng pakilo-kilong bigas. Kung ang bumibili na truck din, kung mamili, abay napakaswerte naman. Napakaswerte talaga, kumbachero. Nakita mo na ba? Andyan pa ba yung mga bigas? Nakapasok ka na ba dyan, Val? Kanina kausap ko yung gwardiya dito sa may pinaka-entrada. At ang sabi sa akin tatawagin daw yung official dito. Kaya nandito muna kami. Nandito muna kami rito sa labas. Hindi ba tinanong bakit? Sino Ba't gusto mong pumasok? Marahil napakinggan na rin nila siguro. Meron na rin siguro. Baka sabihin sa'yo, Val, bakit? Aamuyin mo ba yung bigas kung talagang mabango? Pinagutos Jerry at Anthony ni Secretary Francisco T. Laurel Jr. yung pag-iimbestiga dito sa pinanggit nga ninyo, rice scam. Matapos na marinig yung report ng Dos Bordos tungkol dun sa pagpayag ng ilang opisyal ng NFA ng pagbibenta ng mga bigas na naka-impact sa iba't iba nilang mga bodega. At batay nga dun sa report na natanggap mismo ng ahensya ng opisina ni Secretary Laurel, ay 23 pesos na tapos ibebenta mo ng 25 pesos ay isang palugi. Sabi nitong si Secretary Laurel, matagal na panahon nang nalulustay yung pondo ng gobyerno na dapat sana nailalaan sa mga mahihirap na mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga magsasakat mangingisda, pero napupunta sa bulsa ng iilang mga individual. Pakihanap mo dyan, Val, pakihanap mo si Branch Manager Cynthia Bonafé. Siya pala yun. Ma'am Cynthia Bonafé. Kanina may pumasok na isang SUV rito sa pinaka-entrada. Baka yun na nga yung official, Anthony. At yan antayin natin kung anong oras tayo papatawag ng gwardiya. Itong tanggapan ng NFA East Sector Road, East Office ng NCR dito sa bahaging ito ng Antipolo City.
lang ito sa NFA Warehouse dito sa lungsod ng Antipolo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, RH5 Val Gonzales. Susunod! Tito Bo! Sino itong actress na kabisote raw? Nalilimutan ang dialogue. Nako, umuubos ng kutakot-takot na rolyo ng film. Ay, ganun? Grabe, no? Dahil nalilimutan ang linya. Linya. Mga linya siguro nga. Mahal kita. Mahal kita, seryo. Hindi si seryo yung kausap mo. Si Pulgoso. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:36. Ang balitang ito ay Mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Nasa Naya na ang Pangulo para sa kanyang biyahe papuntang Down Under. Sa siya sa Sydney o... Wala pa ba? Andiyan kanina dito lang kanina bumalik, may naiwan. Bumalik na Malacanang, may naiwan. Mariosip kayo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tuloy ang mga pangunahing balita. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pag-ibig Fund at ang Department of Human Settlement and Urban Development na higitan ang bilang ng mga housing unit na naitayo ng mga nakalipas na administrasyon. Ginawa ng Pangulong direktiba sa kanyang pagdalo sa Pag-ibig Fund Chairman's Report 2023 kung saan ay umabot sa 126 billion pesos plus ang halagang naibigay na housing loan at 2.65 million ng mga miyembro ang natulungan sa sa pamamagitan ng Pag-ibig short-term loans. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na kumpiyansa siya sa Pag-ibig at sa DSUD na makapagbibigay ng kalidad at abot kayang tahanan tungo sa mas maginawa at produktibong pamumuhay ng mga Pilipino. I urge the Pag-ibig Fund to make its home mortgage financing even more accessible and to balance this with sustainability. This is to inspire Filipinos today and the generations to come to work hard to reach their goal of a house that they can call their own. With millions of our countrymen denied the right to decent shelter, the stakes could not be higher. So our task is clear: to build the most number of housing units by any administration. Si Pangulong BBM. Hawak na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga impormasyon sa pagkakakilanlan ng dalawang pinaniniwalaang sangkot sa panghahak sa official Facebook page ng Marikina. Ito po ang inihayag ni Mayor Marcy Teodoro sa gitna ng patuloy na investigasyon sa cyber attack sa information platform na gamit ng lungsod. Kabilang sa iniimbestigahan ng PNP ACG ang isang dating empleyado ng City Hall. Isa pa sa tinitingnang anggulo ng PNP ACG ay politika. Pinagtibay ng Korte Suprema ang reklusyon perpetua at 2 milyong pisong multa laban sa isang child pornographer na pinagsamantalahan ng kanyang 6 na taong gulang na pamangkin noong 2016. Sa ruling ni Associate Justice Mario Lopez, binasura ang apela ng akusado na si Luisa Pineda dahil sa gawa nitong pagbebenta online sa mga masiselang larawan at video ng kanyang 6 na taong gulang na pamangking babae. Maliban sa 2 milyong pisong multa, pinagbabayad din si Pineda ng 300,000 pesos sa kanyang pamangkin para sa civil damages. Batay sa testimonya ng biktima, pinaguhubad siya ng kanyang tita sa harap ng computer habang may matatandang lalaki na nanonood sa kanya. Bukod sa pamangkin ni Pineda, may 2 pang minor de edad ang na-rescue sa bahay nito na ibinubugaw din online at kaagad namang itinurn over sa DSWD. Tatalakayin ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga issue sa West Philippine Sea sa sidelines ng kanyang parliamentary address
sa Canberra, Australia. Ayon kay Foreign Affairs sa spokesperson Teresita Daza, bitbit ng Pangulo sa 2 araw na state visit ang mga usapin sa defense and security kabilang ang mga development sa rehiyon. Inaasahang mapapalakas ng biyahe ng Pangulo Marcos ang strategic partnership ng Pilipinas at Australia. Tatagal ang Pangulo sa Canberra hanggang Huwebes pero babalik siya sa Australia sa Marso 4 hanggang 6 para sa ASEAN-Australia Special Summit. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag, puso ko'y Yes! Sino ba ito? Sino ba itong aktres na kabisote? Lagi daw lito sa kanyang mga linya. Kaya, Oo. ano nangyari Ano sa kaya kanya? nangyari? Sino yan? Andiyan na ba? Ihahatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Kat Unying at Kat Jerry. Well, napakaganda nitong girl na ito. Kaya lang ay may kakaibang eksena siya o drama sa buhay kapag siya ay may hawak na script at kasama siya sa isang pelikula o TV series. Ang ginagawa ng naturang aktres, palibhasa ay matalino talaga ito, ay kinakabisado niya halos lahat ng buong script. Talaga? Matalino kasi. Mine-memorize niya? Memorize niya. Kaya pati yung eksena, pati yung linya ng kanyang makakomprontahan, kabisado niya. Pati yun na nagagamit niya. Yung linya ng kabila. Ito na eksena. Ang problema, palibasa kabisado niya yung script na sasabihin niya at sasabihin ng kanyang kaeksena, kapag nag-adlib na o nagkamali na ang kakomprontasyon niya, nalilito na siya. Natatranta na siya. Sample. Sasabihin, halimbawa, ano ka ba? Ay, babae pala to, babae. Bakit? Parang Fernando Fu Jr. ang boses ko. Halimbawa, basta... Ganito, eksena siya. Mahal na mahal kita, Becky. Mahal din kita, Santino. Pero hindi kita mahal. Sagutan. Dahil maganda ako, John. Binasa yung linya. Nung kausap. Basta kung ano yung sinabi nung inaantay niyang yung hint ng huling sinabi niya. May nagsalita siya. Ngayon, kailangan sagutin nung kaharap niya. Inaantay niya yung huling sasabihin nun. Kumbaga parang kailangan pareng-pareho. Kaya tuloy nagkakaroon ng problema. Pag nag-adlib yung ka-eksena niya. Kaharap niya. Ay, ang galing siyempre ng mga artista nga natin. Ngayon may mga adlib-adlib. Doon na natataranta ito. Actually, meron din isa pang actress na ganyan na napakahusay din na mag-memorize Si Chris Aquino, napakahusay mag-memorize niyan. Oo. Pero ito, si Chris Aquino naman, iba, kahit na mag-adlib yung kanyang kakomprontasyon, alam niyang sagutin. Pero ito natataranta na dahil nagbe-base siya doon sa mismong script. Kaya nagkakaroon ng problema. Kaya tuloy, napapagalitan siya. Yun, no. Si Direk Coco Martin, may nagkwento sa akin, isa sa mga aktor dyan sa Batang Quiapo. Kung daw, believe sila kay Coco Martin, talagang... Walang script. Oo, walang script. Sasabihin lang daw, ito ang magiging takbo ng kwento, ha? Ikaw, Supremo, ganito sasabihin mo, ha? Ikaw, ganito. Hindi. Iba rin yung production na yun, kumbachero, ha? Mahirap kaya yun, yung wala kang script. Parang mas madali yun, parang na-internalize mo talaga yung scene, di ba? Kung going bananas lang yun, kaya natin yun. Kaya magloko. Mas maganda yung kay Coco Kasi magaling ka talaga mag-adlib, makakapag-adlib ka at mailalagay mo yung sarili mo doon mismo sa katauhan na ginagampanan mo. Yun. May project pa ba yan? Ay, oo, yung actress na yan. Napapanood Anong palabas niyan ngayon? Oo, may palabas siya, kaya nga naluloka sa kanya yung director niya. Anong palabas niya ngayon? Anong pamagat? Parang sinabi ko na lang yung pangalan niya. May kapatid ba yan na actress din? Oo.
Tunog imported? Oo. Yung pangalan niya parang tunog bigas. Oh, ganon. Si Mandoming yan? Si Mandoming? Shota ni Mang Doming. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Pangunahing balita sa sports. Kaparada ng Gilas sa Pilipinas coach Tim Cohn ang solid na lineup sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia sa Hulyo. Balak ni coach Tim na isabak ng sabay-sabay ang mga big men na sina Junmar Fajardo, AJ Edu at Kai Soto sa Olympic Qualifiers. Matatandaang hindi nakalaro sina Fajardo at Edu sa katatapos lang na FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers dahil sa mga tinamong injury. Noong pang 1972 huling nakasabak ang Pilipinas sa Olimpiada kung saan nagposte ang national squad ng 3-6 na baraha. Pangunahing balita sa kalusugan. Mga balitang tatak. May dinidevelop daw po ngayong isang olive oil drug sa London laban sa brain cancer. Promising daw po ang early trial ng nasabing gamot laban sa aggressive brain tumor na glioblastoma. Sa initial na trial na inilathala sa British Journal of Cancer, 1/4 ng 54 na participant ng pag-aaral na nagkaroon ng positibong response sa gamutan. Isa sa kanilang humaba ang buhay ng mahigit 3 taon matapos ang oral medication kung saan ay inihahalo ang olive oil drug na ito sa tubig 3 beses kada araw. Sasalang pa sa phase 3 trial ng gamot na gawa sa oleic acid, ang key fatty acid ng olive oil. Iniimbestigahan ngayon sa ibaing dagat, iniimbestigahan ngayon ang ama ni Taylor Swift matapos umanong manuntok ng isang photographer sa Australia. Inausahan ng assault ni veteran photographer Ben McDonald ang 71 anyos na si Scott Swift. Sinuntok umano ni tatay Scott sa mukha ang 51 anyos na photographer matapos ang concert after party ng singer sa super yacht sa Neutral Bay Wharf, Sydney. Matapang pala yung si Alan? Si Tatay McDonald. Kasi ito naman kay Old McDonald na to eh. At saka may farm siya dati eh. Mayroon? Oo. Kaya nga, Old McDonald had a farm. E-I-E-I-O. Ayan hindi siguro kung batyero ito yung mga masyado bang sumisigida sa mga celebrity. Sa security. Ano tawag doon? Paparazzi. Paparazzi. Ganun, meron kasing mga bawal nang wag mo nang kukuhanan na okay na. Hindi, tira pa rin ng tira. Baka napikon si Erpat. Sinabi po naman ng isang kinatawan ng singer na may 2 individual ang nagpupumilit lumapit kay Taylor noon, dinadakma ang security personnel at pinagbabantaan pa ang babaeng staff na itatapon sa tubig. Kaya siguro nanapaktong si Tatay McDonald. Si Daddy. Si Tatay Daddy. Ayun. Pag-usapan nyo na lang at kumain kayo sa Jollibee. Jollibee yan. Huwag na McDonald. Para walang problema. Si Scott pala. Si Scott Burger. Bumibili ng burger habang kayo naghihintay. Bumili ka ng isa, bibigyan ka ng 2. Bumili ka ng 2, bigyan ka ng 4. Bumili ka ng 4, bibigyan ka ng 8. Bumili ka ng 8, bibigyan ka isang truck. Scott Burger. Kayo'y laging sikat. Ang pangalan naman yan. Ito, kumbatsero, parang umikot tayo sa kainan. Oo nga, si McDonald. Si Scott. Ang pangalan ni McDonald, yung photographer, Ben Berger. Ben Berger. Ano kung buhay ito. Nagatid ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Bingo time, milyonaryo. Hindi, ito yung isang in-announce ng PAGCOR. Umaapila po yung PAGCOR
Ba't ba yan ang binabasa mo? Ito nandito eh. Gusto mo bang madali? Ang PAGCOR daw po ay umaapila sa Governance Commission for GOCCs. Na pagkianghilo yan eh. Ganun ba? Sa Governance Commission for GOCCs na Binigay sa akin aprobahan ni Greg eh. ang salary step increments batay sa tagal ng serbisyo ng mga empleyado. Ito inaalala ni PAGCOR Chairman Altenco yung mga empleyado para daw po maitama yung ilang distortion na idinulot ng bagong compensation and position classification system. Sumulat na pala si Chairman kay GCG Chairperson Marius Corpus na approve na sa PAGCOR Board ang implementasyon ng step increments. Ayun. Pero kailangan pa rin ng basbas ng GCG. Kumbaga gusto ni Chairman taasan yung compensation ng mga empleyado. Yun. Inisalang anya ang step increment sa maraming apilang idudulog ng PAGCOR sa GCG para magkaroon ng maayos na sweldo at benepisyo ang kanilang mga empleyado kumpara sa ibang revenue generating GOCCs. Ang laki nga naman ng kinikita nila, mas malaki pa ang kinikita nung ibang empleyado, nung ibang GOCCs. Mas malaki ang sweldo, mas malaki kita. Tama nga naman. Matatanda ang natanggap na ng ahensya ang authority to implement para sa compensation and position classification system noong January 31. Pero dismayado yung empleyado dahil nabawasan pa yung kanilang take home sa ilalim nung hindi nga naman dapat nung bagong sistema na to. Kaya sabi ni Chairman, hindi. Ako bahala dyan. Ako bahala sa inyo. Ako bahala sa inyo. Gilbert Rimulya, halika nga dito. Si Gilbert ang tinawag. Si board member ng PAGCOR, si Gilbert. Si Eric Balcos, hindi ba tinawag? Si Eric Balcos, halika nga rin dito. Pakidala mo nga itong sulat natin sa GCG at nang malaman nila na kailangang maprotektahan ang mga empleyado ng PAGCOR. Yun! Ay, baka may problema na ang inyong mga bahay, lalo na sa bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Kaya para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, magandang umaga pala kay RD Ninong Dong Tolentino na nakatutok sa atin diyan sa Pampanga. RD Dong, at si magandang RD, morning. Si RD Ronel Tan, maganda palang kumanta. Na nag-birthday nung nakaraan, no? Maganda palang kumanta yun si RD. Ang galing. Oo. Kaya talagang umattend ako sa birthday kong Bachero kahit na gabing-gabi na. Nakita mo ba yung pagkaihi ko? Oo. Kaya nga, gabing-gabi na. May hinihintay ako. Binanggit nga rin ni Dr. Helen Tan. Kaya lang, hindi nangyari. Hindi naman daw kasi totoo yan. RD Ronald Tan, magandang morning. Ayos na sana eh. Ano kayo. At magandang umaga rin kay Kuya Romel Sitin. Mga kababayan, andito na po ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw with your family or barkada. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. O, diba? Swabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo na masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita lang sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman i-check out ang kanilang website www.cherryauto.ph. Mr. Jalom Tang, magandang morning! Wetyam na, alas 8 na ng umaga. Ang daming nagko-comment sa atin na kumbatsero sa Facebook, pati sa tungkol dun sa bigas. Naku, antabayanan niyo po ang development dyan. May sariling investigasyon, motu proprio ang ombudsman. Yes, ang Department of Agriculture ay nag-utos na, nagkasa na ng investigasyon. Si Val Gonzales. Yun ang matindi. Ayan, matindi, pinakamatindi. Pagdating nga nung ni Val Gonzales dun sa NFA sa Antipolo, kinabahan agad yung gwardiya. Sabi siguro ng gwardiya, ito na yung investigator. Ito na.
Eto na. Si Val naman, hindi kita tatantanan. Oo, dapat may managot dito. Hindi pwedeng paulit-ulit na lang ito, kumbatsero. Yun nga, tingnan mo, reaksyon ng mga mamamayan. Paulit-ulit na lang yan. Hindi na nagbago. Laging yan ang pinagsasamantalahan. Yung NFA Rise. Ang nagpalala lang nito, kumbatsero, ang aggravating circumstance, ika nga, namumroblema nga tayo sa bigas eh. Sa panahon ngayon na namumroblema tayo sa bigas, na ang lagi na lang natin solusyon, mag-angkat, mag-import. Meron pala tayong bigas. Ba't yung pinabayaang kung totoo man na nalaunan kayo, bakit kayo nasiraan ng bigas kung talagang ganyan yan? At ang lalo pang nagpalala dyan, ang nagsasamantala, taga-gobyerno, nasa ahensyang may kinalaman sa bigas. Naku po. Kasumpa-sumpa. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!